kapatid. Ngayong gabi ay ating pagbubulayan ang salita ng Diyos sa Mateo Kabanatang 7, talatang 1 hanggang 6. Ganito ang sinasabi: huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Mula sa mga talataan na yan ay sasalamainin natin ang ating sarili mula sa mga talataan na gagamitin natin para makita natin ang ating sarili sa liwanag ng salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayong gabi. Ang sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mula sa mga talataang ito ay sasalaminin natin ang ating sarili sa mga talataang ating pagbubulayan ngayong gabi. Ang unang utos, sa atin ay huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa. Huwag ninyong husgahan. Huwag ninyong sisihin ang ibang tao. Nais kong balikan natin ang tagpo sa hardin sa Eden. Malinaw ang utos ng Diyos kay Adan at kay Eva na sinasabi ni Yahweh, ang lahat ng bunga ng puno sa halamanan ay makakain ninyo. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna nito, sapagkat sa sandaling kainin ninyo ang bunga ng puno na ito ay mamamatay kayo. Nang ito ba ay sabihin ng Diyos o ni Yahweh kay Adan at kay Eva, sila ba ay pinagbabawalan? Sila ba ay pinagkakaitan? Hindi. Ito ay usapin ng pagsunod. Kaya na sumuway sila ay nagsimula ang pasahan ng sisi sa isa't isa. Bagamat itinuturo ni Adan si Eva kay Yahweh at sinasabi niya, ang babaeng ito na ibinigay ninyo sa akin, ang totoong sinisisi ni Adan ay hindi si Eva, kung hindi si Yahweh. At si Eva naman, nang siya ay balingan ni Yahweh, ang itinuro naman niya ay ang ahas. Maraming pagkakataon ay ginagawa nating biro ang tagpo na ito. Dahil pagdating sa ahas, walang maituro ang ahas. Kaya sinasabi natin minsan na biro, kawawa naman yung ahas. Pero ang totoo mga kapatid, hindi kawawa ang ahas. Sa tagpong ito, siya ang nanalo, siya ang nagtagumpay. Hindi kinakailangan ng ahas na manisi, hindi kinakailangan ng ahas na humanap ng mananagot, sapagkat sa tagpong ito ay siya ang nanalo at nagtagumpay. At kailanman ang isang nananalo o isang nagtatagumpay ay hindi man naninisi, kung hindi siya ay nangungutya at nang-iinsulto. Sa tagpong ito, ang Diyos ang totoong iniinsulto ng ahas. Nakuha ng ahas na suwayin ni Adan at ni Eva ang malinaw na utos ng Diyos. Ano ang ibinunga ng pangyayaring ito sa Diyos at sa tao? Napawalay ang tao sa Diyos at nagkaroon ng pagitan sa kanilang dalawa. Bukod dito ay isinumpa ng Diyos ang lupa at magiging mahirap ang panganganak ng babae. Ang ahas naman ay alikabok ang kakanin. Gayunpaman,
masasabi natin na ito ang isa sa pinakamaningning na tagumpay ng dyablo laban sa Diyos at sa tao. Dahil nakuha ng dyablo na sirain ang pangwalang hanggang plano ng Diyos na makapiling ang tao ng pangwalang hanggan. Sa panahon natin ay sa pamayanan ng mga mananampalataya, nagaganap pa rin ba ang panghuhusga o paninisi? Ang matunog na sagot ay oo. Kapag tayo ay nakakita, nakabalita, o nakarinig ng isang Kristiyano na gumawa ng kasalanan, tayo ay nagugulat at minsan ay nalulungkot, pero hindi natin mapigilan sambitin ang mga katagang ito. Akala ko Kristiyano yun. O kaya naman ay sabihin natin ay, Kristiyano ba yun? O kaya naman ay, may Kristiyano bang ganyan? Nasambit nyo na ba ang mga katagang ito kahit minsan? Kung nasambit nyo na yan, nadaya na kayo ng dyablo. Kung maraming ulit nyo nang nasabi yan, marami ng ulit na kayong nadaya ng dyablo. At ano ang ibinubunga ng mga salitang ito? Ito ay lilikha ng puwang o pagitan sa nahulog sa kasalanan at sa pamayanan ng mga mananampalataya. Hindi pagkalinga at simpatya ang kanyang tinamo kung hindi paghatol o paghusga. Kung kaya't nanaisin pa ng nagkasalang kapatid ang dumayo o umiwas sa kapwa mananampalataya. Hindi walang pananagutan ng ating paghatol o paghusga sa ating kapwa. Tayo man ay magbabata ng pananagutan sa ating ginawang paghatol o paghusga. Ang ikalawa, ang utos na huwag humatol ay isang matinding babala at lubhang mapanganib. Nasabi sa talatang 3, bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing sa gatahilan sa iyong gatahilan at sa gayoy, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Basahin natin ang tala sa 2 Samuel, kung saan ito ay bahagi ng karanasan ni Haring David. At alam ko na pagka sinasabi ang pangalan ni Haring David, ay alam niyo kung ano yung kasalanan ni Haring David na kanyang, sabihin natin, ay inupuan. Naging tahimik siya sa kasalanan ito dahil iniisip niya na walang nakakaalam nito. At ganito ang sinasabi sa 2 Samuel, kabanatang 12, talatang 1 hanggang 7, tapos talatang 13 hanggang 14. Sinugo ni Yahweh kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inaalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may isang malalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop, napapatayin. Ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon, ang kanyang kinuha, at yun ay inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw si David, narinig tayo ni Yahweh, ang taong ito'y dapat mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking yun. Pagkatapos noon, sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala kay Yahweh. Sumagot si Nathan, kung gayo'y pinapatawad ka na niya at hindi ka mamamatay, gayon man, yamang nilapastangan mo si Yahweh, ang maging anak mo ang mamamatay. Ang tala tungkol sa pangyayaring ito kay Haring David ay mabuting paalaala sa atin sa ngayon. Kung ikaw ay makabalita, makasaksi ng isang pangyayari na may isang Kristiyano na nahulog sa kasalanan, takpan muna ang bibig at magtanong,
Panginoon, bakit po ninyo ipinahintulot na marinig o makita ko ang pangyayaring ito? Sa gayon, may iwasan natin ang ating sarili sa pagbitaw ng paghatol o paghusga na sa atin pala ito nararapat igawad. Maiiwasan din natin ang alinmang mahalagang bagay o tao sa buhay natin ay hindi mawawala. Mga kapatid, ang ating kaaway ay napakatalino. At iisipin niya na ang mga itong pangyayari ay isang malaking paraan para sa kanya upang ang malinaw na utos ng Diyos kahit sa panahon natin ay hindi natin namamalayan ay ating nalalabag o o nilalabag natin o ating winawalang bahala, bagamat ito'y alam natin at malinaw na sinasabi ng Biblia. Huwag nating iisipin mga kapatid na kapag tayo nakakita ng ganito ay tayo ay nagpapakita na higit ako na mainam, higit ako na mas mabuting Kristiyano kaysa sa kanya. Sapagkat pagka inisip natin ang ganyan, ay tayo ay lumalapit sa patibong ng kaaway. Kaya paalala mga kapatid, maging matalino kahit na sa panahon na tayo ay dinadala ng mga pangyayari na tayo ay sumuway sa malinaw na ipinag-uutos ng Diyos. Ang patatlo na huwag humatol, ang utos na huwag humatol ay isang patibong. Sa talatang 6, ang sabi dito, huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila. Pagkatapos, huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat iyurakan lamang nila ang mga iyon. Ang banal na bagay, nabasa ko ang mga banal na bagay at ang mga perlas ay tumutukoy sa mga mananampalataya na walang kasing halaga sa mata ng Diyos. Sa Santiago, Kabanatang 3, talatang 14 at 16, ganito ang sinasabi. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Balikan natin ang nangyari sa Panginoong Hesus pagkatapos na siya ay ipagkanulo at dakpin. Siya ay dinala sa Sanhedrin at mula doon ay dinala siya kay Pilato. Sa pagtatanong ni Pilato sa Panginoong Hesus ay natuklasan niya na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya ang Panginoong Hesus. At dahil hindi mapahinuhod ni Pilato ang mga tao at baka magkagulo pa, ay sumang-ayon siya sa gusto ng mga tao na ipako sa krus ang Panginoong Hesus at doon mamatay. Sa yugtong ito ay nagsimulang magdiwang si Satanas at sa ikalawang pagkakataon ay iniisip niya na siya ay nagtagumpay muli laban sa Diyos. Nakita ni Satanas na dahil mawawala na sa landas niya ang Panginoong Hesus pag ito ay namatay doon sa krus, ay mamamayani na ang kanyang paghahari dito sa mundo. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, ay binuhay siyang muli ng Ama at iniluklok sa kataas-taasan sa kanan ng Ama. Ang mga tao namang nagsabi na sila ay mananagot sa dugo ng Panginoong Hesus, 10 ng kanilang angkan, ay pinanagot din ng Diyos. Sa mga nag-aral tungkol sa kasaysayang ito, ang halos 2 milyong Hudyo na namatay sa gas chamber sa Germany sa panahon ni Hitler ay iniuugnay sa ginawang pag-ako ng mga Hudyo sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. Ganito rin naman ang nangyari kay Daniel. Sa matinding inggit ng mga tao kay Daniel ay iminungkahi nila sa hari na gumawa ng batas
na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa kanilang Diyos. Ngunit ito ay hindi pinansin ni Daniel at dahil dito ay isinumbong siya sa hari. Napag-alaman ng hari na sinuway ni Daniel ang utos ng hari kung kaya't siya ay iniutos na itapon sa kulungan ng mga leon. Bagamat ginawa ito ng hari ay malungkot siya. Hindi siya kumain ng araw na iyon at ang laman ng kanyang isip ay si Daniel. Kaya't maagang-maaga kinabukasan ay nagsadya siya sa kulungan ng mga leon at tinawag si Daniel. Mahal na hari, iningatan po ako ni Yahweh. Mabilis na iniutos ng hari na hanguin si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Masaya ang hari na makita muli si Daniel. Itinaas pa ng hari sa tungkulin si Daniel at naging pangatlo siya sa pinakamataas na pinuno sa kaharian. Ang mga tao namang nagsuplong kay Daniel ay ipinatapon lahat ng hari sa kulungan ng mga leon, 10 ng kanilang mga sambahayan. Hindi pa man halos lumalapat sa lupa ay nilalapa na sila ng mga leon. Ang inggit ay lubhang mapanganib. Huwag ninyong hahayaan na ang kahit kaunting hibla nito ay manahan sa puso ninyo. Ito ang magpapahamak sa inyo. Sa aking pagtatapos mga kapatid, ito ang iiwan kong paalala sa atin. Ito ang sinasabi sa Santiago, Kabanatang 3, magsisimula ako sa talatang 2. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod at napapapunta saan man natin ibig. Gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang apoy, isang daigdig ng kasamaan, nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Ngunit walang makasusupil sa dila. Ito ay napakasama at walang tigil, puno ng kamandag at nakamamatay. Ito rin ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang nakalarawan ng Diyos. Salamat mga kapatid. Pagpalaan tayo ng kanyang salita at maging malakas na palaala sa atin ang mga salita na ito ng Diyos habang tayo ay nagpapatuloy na naglilingkod at masumpungan tayong tapat at tayo ay namumuhay ng may kabanalan sa harapan niya. Ang papuri ay sa Ama, sa Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo.